Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya. Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush! Eh paano? May muta ka oh. Minsan masakit. Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako. Ito'y lilisan na. Minsan, scene zone. Aruy! Saklap! Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa. Yes! Like you and me against the world! Go, 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 Pangga! Di man araw-araw na nakangiti. Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan naming gumaan. Kasama ang Energy Love Lines. Kung saan may makikinig at may mag-a-advise. Energy Love Lines. Sa 106.7 Energy FM. Kahit minsan, sablay. Sheena! Pangga, oras natin 1:32. Hello mga Papa Driver. Ayan, kasamahan kita habang ikaw ay stuck na sa traffic ngayon. Ikaw ba ay nasa EDSA? Nako. Hindi na po magkanda mayaw no ang mga people eh. Mga people eh. Hoy, namiss ko yan. Nakakaloka lang dahil nga po dyan sa emergency or tinatawag nilang surprise rally, no? Parang hindi naman nakaka-surprise in a good way. Bilang na-surpresa talaga tayo, nagulantang tayo sa mga ganap today, no, Pangga? And again, hanggang mamaya, mangangapa tayo sa kung ano pa nga ang mga mangyayari or susunod na kaganapan sa EDSA. Mag-ingat po tayong lahat, mga Papa Driver. At syempre, ganun din sa mga pumapasok. Nakapasok na at papasok pa lang. Hi. Kamot talaga tayo, no, Pangga? Kamot ulo talaga tayong lahat. Pero sabi nga nila, sana po matapos po ito ng mapayapa. Wala sanang masaktan at wala pong magkaanuhan dito, magkainitan ng ulo. Bilang kanina, may mga tensyon na nga pong nagaganap, no? Abangan natin. Wag na sana. Para ang pangit tong abangan natin. Hoy, nako, dahil dyan, eto na. Para naman medyo maaliw ka naman, kumbaga. O kaya maubos ang iyong oras sa paghihintay sa bus. Eto na ang linyahan natin today. Makisawsaw ka, Pangga. Ang sabi, magaling lang naman kayo sa umpisa. Kapag nakuha mo na, nagiging kampante na. Ang tanong, masasabi mo bang komportable lang siya? O wala ng effort dahil tinamad na? Over naman sa ask? Bakit naman ganon? Oh well, Papel. We can relate to that. Ito po ba ay usapan sa gobyerno? Hay! Hindi talaga. Marami naman talaga sa atin, no? Sa umpisa lang magaling. Sa umpisa lang sinisipagan. Sa umpisa lang matamis. Sa umpisa lang malambing. Pero after na makuha ang matamis na oo, mabigyan ng pwesto, sa buhay, ang ibig sabihin ko, wala na, tinatamad na, mawawala na ng gana, magiging kampante na. No? Kumbaga, wala, okay na yan, mahal naman ako niyan, di naman ako niyan iiwan okay na, petix mode na, pabayaan mo na lang, hindi niya naman kaya mag-isa, kailangan pa rin ako niyan, ayan na. Kung sa relasyon natin pagbabasihan, Pangga, madalas naman kasi talaga, nasa unahan po yung patwitams pa kayo, super sweet, todo update, papakainin ka pa niyan, lunch, breakfast, merienda, dinner, may midnight snack pa. Tatanungin pa kung anong cravings mo, anong nararamdaman mo today, kamusta ka? Pero after 6 months, 3 years, 5 years, lalo na pag umabot na ng 7 years, wala na. Bakit naman ganon? Sinasabi nga nila 7 years daw, sumpa daw yan. Una, kapag nakalagpas ka ng 3 years, okay na. 5 years, sige, kaya pa. Pag 7 years, umabot kayo at nakalagpas kayo dyan, kayo na raw forever. Yun ang sinasabi ng iba. Pero kadalasan nga po ang nangyayari, nagbe-break bago pa man po ma-reach ang ika-7th year. No? At dyan na nga papasok yung sinasabi nila na sa umpisa lang daw magaling ang lahat.
Bakit naman kasi, alam mo ako, naniniwala po ako na kailangan lang talaga natin maging consistent. Mag-decide tayo everyday na magiging sweet tayo, na mag-a-update tayo. Kasi kung tutuusin, kaya naman po talaga. Oo, nandun tayo na minsan may pagkakataon na maiinis ka, mabubwisit ka. Pero, kaya naman everyday na mag-decide na piliin siya, na mahalin pa rin siya, no? Hindi ko lang alam bakit yung iba biglang nawawala sa ulo nila na, ay, karelasyon ko nga pala to, may care pala ako. Kailangan niya pala ng respeto. Deserve niya pala ng atensyon. Deserve niya pala ng pagmamahal today. Hindi naman sinasabi na araw-araw buong gambelya ang ipakita mo, di ba? Na tipong araw-araw may anniversary ninyo, ganyan. O tipong may celebration. Hindi naman ganon. Pero yung tipong araw-araw ipaparamdam mo na nandyan ka at pinipili mo siya, posible naman po yun. Ang mahirap kasi sa atin, biglang minsan gigising, akala mo kung sino lang yung kausap. Buong araw hindi man lang nakapag-update, ni ho walang paramdam. Hindi naman po pwedeng ganon. Dito nga sa tanong na, masasabi mo bang komportable lang siya or wala ng effort dahil tinamad na? Maaaring tinamad. Kasi kung puspusan ka naman sa umpisa tapos biglang mapuputol, marami ako nakikita ganyan sa Facebook na nilalabas nila. Ang sabi, dati hatid sundo ako, Disney princess, pero ngayon wala na. Teka lang muna, pause ka muna saglit. Pause muna. Yan, hinga na malalim. Siyempre sa una magtatampo tayo. Ay, tayo talaga. Ako ganyan noon nung hindi ko pa naiintindihan ang sitwasyon ng mundo, ng Pilipinas. No? Sa mga unang pagkakataon, dahil for ilang taon na ba kami, halos magte-10 years na kami ng aking karelasyon. Bilang magkarelasyon, no? Sa ilang taon na yon, Pangga, halos 8 years siguro nahatid sundo ako tapos biglang dumating yung pagkakataon, ay, hindi na ako hinahatid sundo. Minsan na lang. Sa una, hindi mo maiintindihan na bakit di na ba ako mahal nito. Pero teka lang, tanungin mo muna ano bang rason. Kasi maaaring naiba yung schedule niya. Maaaring mas tipid pag ganitong paraan. Maaari din naman na pagod na siya. So, intindihan at mag-uusap, 'di ba? Wala naman pong bagay na hindi nakukuha sa maayos na usapan eh. Tapos, ang pinaka-importante kasi dyan, kung hindi niya na nagagawa yung dati niyang ginagawa, dapat bibigyan ka ng rason at bibigyan ka pa rin, Pangga, ng lambing. Yan! Bibigyan ka pa rin ng mga pa-sweet na text messages or chat. At syempre, ipaparamdam pa rin sa'yo na mahal ka, na may care pa rin sa'yo. Yun ang hindi dapat mawawala. Ang mahirap kasi, yung bigla na lang puputulin yung nakasanayan ninyo, tapos bigla na lang manlalamig, biglang wala nang pakialam sa'yo, biglang hindi na naglalambing. Ayun talaga ang medyo questionable na yun. Wala ka ng assurance kung mahal ka pa ba. So una, alamin niyo muna bakit ba siya nagbago. Tinamad nga ba talaga? Naging komportable na lang ba talaga? Or meron namang mas malalim na rason? Tapos intindihin nyo, timbangin nyo. Masyado ba akong petty kapag ito yung hiniling ko? Ang petty ba ng pagkakagalit ko sa kanya? Baka naman ang OA ko lang. Kung kunwari katulad ko na ang issue nyo lang ay yung hatid sundo, na kaya mo naman umuwi mag-isa, kaya mo rin namang mag-aral mag-drive, ayaw mo lang, aray ko. Di, pabebe ka lang ibig sabihin, parang ako. Pero syempre, lilipas po ang panahon at magmamature din tayo, no? Sabay-sabay tayo mag-mature at hindi na magtampo, okay? Kung ayaw mong mag-aral mag-drive, ay magtiis ka, B. Ay, ikaw, ano bang ganap mo? Ikaw ba nakaka-relate dyan? Huwag ka na muna kagad magtampo. Teka lang, pause muna. Okay? Text mo ako 0945-367-8792, 0945-367-8792. At pag-usapan natin yan later. Tutok lang, maglambingan muna tayo, Pangga, sa ating malulupit na tugtugin ngayong araw. Dito lang yan. Kasama po ang nag-iisang pabebot na si Sheena sa number 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.
Hello. Ayun! Ayan, sorry. Sorry. Tama ba? O, teka lang, check muna natin. Ayan! So, yun na nga pinag-uusapan natin. O, tungkol sa mga sinasabi nilang sa umpisa lang daw magaling. Well, ayun na nga, katulad ng shinare ko kanina. Of course, tao lang din me. Gusto mo yun? Shinare talaga natin. Oo. Real talkan tayo, friend. Nung unang panahon talaga, nung una kong naranasan na hindi na ihatid sundo, mare, for the tampo rin talaga ako. For the question din ako na, why? Why is this happening to me? I thought we're having a nice day. Charis. Noong una. Pero syempre, kapag nakuha mo na yung rason kung bakit, ang kapal naman ng mukha mo kapag pinilit mo pa. Charis. Kung ikukumpara lang natin sa problema ko, ang babaw rin naman kasi ng kinakatampo ko noon na gusto kong magpahatid sundo. Ano ba? Disney princess ka ba? Ano, hindi mo kaya? Wala ka bang paat kamay, eme? Tamad lang talaga ako noon, di ba? Hindi ko nauunawa ng mga bagay-bagay na tipong, syempre, mang-aagrabyado ka eh. Although magjowa naman kayo, so hindi siya counted as istorbo, di ba? Pero hindi ganoon na din yun eh. May sarili namang buhay yung jowa mo. Lalo na nga kung, yun nga, hindi pa kayo mag-asawa. Sa kaso ko, syempre kung kunwari mag-asawa, medyo may karapatan ka pang mag-demand, di ba? Na, hatid sundo mo ko. Pero pangga, kapag yung oras nyo naman super duper magkahiwalay na, yung to the point na talagang, ikaw lang talaga ang anak ng Diyos. Mapapahatid sundo ka, ginawa mo ng driver talaga yan, B. Na wala naman kunwari siyang pasok, work from home naman, tapos ikaw for the pahatid sundo ka. Ang layo. Probinsya pa talaga yung panggagalingan, papunta ng Metro Manila. Kiss, cannot be. And yun yung kailangan natin, self-awareness. I-analyze muna natin ang sarili natin. Valid ba yung mga kinakatampo natin sa ating karelasyon? Or petty lang tayo? Kasi baka mamaya ay for the OA ka lang. Diba? Kailangan isipin natin maigi. O parang ako. Example na lang natin, no? Total wala naman tayong ibang buhay na pwedeng gamitin. Sa akin na yung pinaka-basic. So, ayan ang paresa natin, no? Katulad dun sa akin na pinoproblema ko. Para sa akin, may kababawan naman talaga yun. Para magtampo ka na hindi kayo nahatid sundo. Ayun na nga, hiwalay na nga yung oras. Work from home na nga siya eh. O ipipilit ko pa ba yun, B? Unang-una, aksayan ng gas. Yung pang-gas na yun, pwede na namin pang-date. Pangalawa, ang pinaka-importante dyan, yung pagod. Doble, triple pagod. Dahil nga malayo, probinsya pa manggagaling. Rizal pa talaga, B. Sa Rizal, traffic. Dadaanan nyo pa yung Tiangge, dadaanan nyo pa yung ilang bayan bago ka makapunta dito. So, imagine yung hirap nung tao na hatid sundo ka. Diba? Hanggang sa, ayun na nga, sabi niya, mag-aral ka mag-drive para, magdadala ka na lang ng sasakyan. Ako ito ko hindi talaga ako, hindi ko kaya. At hindi rin sa hindi ko kaya, isa pa, ayoko rin talagang mag-drive. Bakit? Nervyosa ako, B. Isang bip-bip lang sa akin, iiyakan ko na talaga yan. Pangalawa, nako, iinit ang ulo ko kapag yung may mga nagkakat na ganyan, pag may mga kamoting sumisingit. Ay, B, cannot be talaga. Kapag nga may driver, pumapreno yung pa ako kahit hindi naman ako yung nagdadrive eh. Paano pa kung ganyan ang siste kung ako magdadrive? Cannot be. Hindi ako marunong sa direction. Wala talaga. Hindi ako maaasahan bilang driver. Kaya ang pinakamainam natin gawin ay mag-commute. At least nakakatulog ka, di na-solve yung problema. Pagbaba mo ng bus, nandun ka na. Pagdating mo rito, ibabagsak ka mismo sa opisina. So, wala nang problema, di na-solve na ang problema. Diba? Ako lang talaga So, bakit ko kinuwento yon? Parang, ikumpara natin sa iba, no? Yung sinasabi nilang sa umpisa lang naman magaling, ganyan. Ang maganda kasi dito, hindi man hinahatid sundo, pero nandun pa rin yung care, yung concern. Yung tatanungin ka, nakauwi ka na ba? Nasaan ka na? Nakasakay ka na ba? Kamusta? Umuulan ba dyan? Nagpayong ka ba?
May dala ka bang merienda? Ganon. Yung meron pa rin may lambing. Yung alam mong hindi ka pinabayaan. Yung alam mo ang dahilan lang na hindi kayo natin sundo dahil lamang sa pagod, sa oras, sa layo, ganyan. Pero yung effort, hindi mawawala, nag-e-evolve lang. Kumbaga, umaangat lang yung level, no? Na nagpaplano na kayo, eto ang plano natin sa buong araw, ganyan. Eto na yung matitipid natin dito, eto yung bibilhin natin sa ganyan. O kaya yung bibigyan ka ng option na hindi, ikaw, gusto mo ba talaga, hatid sundo kita. Pero syempre, mapapagod tayo, ganyan. Di na tayo makakapag, makakapag Kasi pagod tayong dalawa, Pili ka. Ano ang pipiliin natin? Mapapagod sa biyahe or mapapagod sa lambingan? Ay, syempre, bilang Sheena, doon tayo sa pagod sa lambingan. Hindi tayo mapapagod sa biyahe. Kaya, problem solved. Diyan ka na lang sa bahay. Diba? So, yun yung mga bagay. Siguro na kailangan lang natin ng usap, no? Pero syempre yung sa akin, again, mababaw lang naman yung shinare ko, no? Hindi ko lang alam sa problema ng iba. Kung paano nila paano nila masasabi na sa umpisa lang magaling. Kung sa ibang part naman dyan na tipong sa umpisa lang may care sa'yo, sa umpisa lang nag-I love you, sa umpisa lang nag-aalaga, ay, ibang usapan na yun. Yun ang mahirap. Yung kapag hindi naging consistent sa pagmamahal. Ayan. Hindi na consistent sa pagrespeto. Yung sa una, alagang-alaga sa mga salita. O biglang bandang huli, minumura ka na, tinatadyakan ka na, ginojombang ka na. Ay, be, no, cannot be. O, yan ang pag-usapan natin later. Dahil sobra na tayo. Daldal na yan. Oras natin 1:48 and later ulit pag-usapan natin yan ha. Tutok lang. Dito pa rin yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, energy.